Kamusta naman kayo mga kabayan? Ay, okay na rin. Na naman. Magpapakita na naman sa inyo ng masarap na luto. Kita nyo mga itong isdang itaw. Pag tawagin ho ito isdang pakpakan. Yan ho ang tawag ko din diyan papako. Yan mga napibingwit din namin pagka kami namimisaw. Yan ho pagka mabibili gayaan. Binalata na. Ito regalo sa akin ng aking inaanak sa kasal na si Kabayang Utoy Buraot. Inyong i-subscribe din ang kanyang YouTube channel. Yan ho. Ayan ho talagang may lansa din niyang isdang iyan, kaya isa pa, kaya yan binalatan na dahil napakakunat ho ng balat niya na napakakapal. Pero kita nyo bagay itong laman, yung pinakarne niyang ating isdang yan. Napaka solid ho, siksik sa laman pala ito. Na ating naas na natla pinapamintahan. Yan ho. Ngayon, edi siyempre may mga pansahog tayo di yung ipeprepara. At nang mas masarap ang ating paggagata. Ngayon tayo pupunta rin doon sa ating likor bahay. Yan, tanim ni Kabaya Commander Mami Lisa. Yan, mamimitas tayo diyan ng mustasa. Yan mga kabayan. Lasal ang aking camera. Yan, mga kabayan. Pero itatama natin yan siyempre. Kaya nakakain yung kay mustasa. Ayan ho. Napakasarap din naman kahit sa mga siligang. Yung may pait-pait na karikit na yan. Tunay naman. Kami itinanay, hindi may maaaning papagarne. Ayan ho. Talaga namang may mga pechay ding napanguhan na rin si Kabayan sa likod. Ngayon, siyempre mga kabayan, tayo mag-uutay na ng pagluluto ng ating tinatang pakpakan. Siyempre, sabi ko nga, may lansa yung isdang iyan. Di ating ipiprito muna yan. Isa pa para hindi magiba ang laman yan dahil wala na balat pag ginataan natin yan, baka madurog ang laman. Ito, pag pinarito natin ngayon, magiging medyo makunat pa rin yung pinaka exterior. Ayun. Basta yung labas ho niyan. Ayan, para hindi magiba siya pag ating ginagatan na. At ipipritulaan din naman ang papagayan yan. Magandahin medyo maayos-ayos na din ang pagkakapagprito. Para nga ho kumunat yung pinaka niyang ating iyan, isdang pakpakan. Ay ako ngayon na nakakapagluto nito at ako'y natuwa at ako'y dinay din ng aking inaanak na si Kabayang Utoy Buraot at dinalhan ako niyan dahil siya ho nagbebenta sa Johnny yan. Kaya kung mga taga Batangas City o taga din nila sa amin sa San Pascual Bawan, pwede ho kayo umorder o bumili sa kanya niya pagka meron siya. Ating pinirito at ating patitigisin nila para maalis ang mantika. Ngayon, siyempre, hindi ko na pinakita yung ibang pagpiprito pa, ay di tayo painit na niyang ating talyasing iyan, malaki-laking kawali para maganda ang ating paggagata, hindi yung skip sa kawali. Yan kaya talyasin ang ating ginamit. Atin yung pinainit ng mantika at binawasan pa rin natin ang karikit ng mantika. At ngayon ating sasangkutsahin ito ang ating luyang dilaw at saka yung ating luyang puting iyon. Di ba gahaw? Luyang dilaw orange naman halos, yung puti halos dilaw. Basta mga kabayan, ating sasangkot sa ilang yan ng papagayaan. At hindi rin pwede mo wala diyan siyempre itong ating bawang. Siyempre, hindi pwede mo wala yun diyan sa mga pagsasangkot siya. Kita nyo bagang mga kabayan, nag-aayaya na agad ang sarap. Yan mga kabayan, tayo ay nagsahog na rin yung ating sibuyas. Talaga namang pang-ayaya na agad ang sarap kahit mga ganyan pala, parang kahit kayo nanonood lang sa video parang naaamoy nyo na. Ngayon ito ating paalat na gagamitin siyempre para mas malinam na, mas masarap yung extra virgin anchovy extract na yan, pinakapatis natin. Papamintahan din natin ulit yan ng rami-rami para mas masarap. Sinabuhin natin ng karikit na tubig dahil para hindi magtutong. At nagka-problema rin aking stove na ginagamit din hindi ko mapahinaan ng apoy. Nag-stack up na yung pihitan Di yan ating sinasabay ito. Ngayon ilagay na rin natin itong ating mga talong niya. Gusto ko din sa talong kahit naman anong luto na sinasama ko ng talong, masinigang o kung ano man. Gusto ko maluray-luray malambot na malambot. Yan tuloy natin tinutubigan para hindi magtutong at kinukulog natin para lumambot yan ating talong na yan. Ngayon yung padalawang piga, siyempre kahit pa paano sayang aking pinatiimlaang at kinuha ko lang mismo yung natitirang gata pa.
Oh, tunay kayo mga kabayan, talong pa lang o naglalaway na. Ngayon, lagyan natin ng siling, mahanghang. Yan o, yan mo kahit hindi natin piratin, o magtiraan tayo ng ilan na. Ano, ngayon, meron din sa likod bahay din namin, halos nasa likod ko laang yung tanim ni kabayang Mamelisa na siling habang yan. O, akala niyo walang hanghang, ay may hanghang din pala. Pagka ho ang siling maberde at makislap o makintab, nako, ay manghanghaw mga kabayan. Kaya yung siling haba, ay dapat yung mapusyaw-pusyaw ang kulit, hindi makintab. Parang blurred ang aking camera. Ayun. Alay, kung ano makita pa rin naman mga kabayan. Mamay lilinaw na uli yan, huwag kayong mag-alala. Yan. Ating mailagay ang gata, di ating nahalo-halo. At syempre, para nang sa gayo hindi makurta agad ang ating gata. Para creamy. Ayun ho mga kabayan. Luminaw na ulay. Sabi sa inyo pinakukutulan natin yung gata natin at hinahalo-halo mga kabayan. Ngayon ito, pampasarap lalo. Miso, yan na ho. Authentic na Japanese miso. Nilagyan natin ng isang kutsara para may twist at mas masarap ang magiging lasa. May umami flavor. Aba, kita nyo ba gayo? O ginatan ay may miso. Ay subukan ninyo mga kabayan. Nilagay na natin yung siling mahabang yaon. Kako nga ay receiving nakakaano, yung pala yung mahanghang din. Ay, ayos lang naman, naman to na pang. Nilalagyan natin ngayon ng suka. Red cane vinegar ang ginagamit natin yan. Para nasagay, mas masarap. Paborito kong suka yung red cane vinegar mga kabayan. Makoto lalagyan natin ng mga isang kutsaritang brown sugar na putla para mapatingkad natin ang tamis ng ating gata. Ayan. Hindi naman yung toong malalasan, hindi naman yung chip plan o fruit salad. Nilagay natin yung mga tangkay ng ating pichay, mga kabayan. May kunat yan, siyempre, para mapalambot din natin. Ayaw ko nung makunat na tangkay ng pichay. Ilalagay na natin itong mga isdang pakpakan. Ayan. Sabi ko sa inyo, hoy natuwa, tari palang isdang arigarni ang laman dahil pag kami namimisaw, namimingwit, nakakahuli ako niyan. Papakol kung tawagin namin. Napakakunat po ng balat, napakakapal. Di mo galit na isipan ito kung sino mang nakaisip niyang binabalatan ng papagayaan. Ay ayos na ayos. Ako bibili uli na ray. Bibili pala ako na ray. Ari pala hindi pa ako nakakabili na ray. First time akong bibili kung sakali. Ari regalo sa akin ating kabayang aking inaanak sakal na si Utoy Buraot TV. Inyong subscribe sa kanyang YouTube channel mga kabayan. Ito nyo ba ito? Sos Marsipaw. Sabi ko sa inyo, napakaganda pala ng laman nito. Ayan ho. Dapat lang talaga maganda ang preparasyon ninyo. Kaya yung pagkakapagprito natin, malaking bagay para maalis natin yung lansa ng isdang yan. Dahil meron ho talagang lansa yung isdang iyan mga kabayan. At kinakamadala ng ayos at maya pagsasasahog na natin din pinakamalalambot nating sa sangkap yung mga dahon-dahon, yung pichay at saka yung mustasa. Kailangan natin ng karigate para tumagos doon sa laman ng pakpakan ng ating gata, yung lasa ng ating panimpla. At ito, tinimusan ko ay hinahanap pa ng bibig ko ang karigate pang alat kaya ating nilindagan niyang extra virgin anchovy extract na yan. Patis. Basta kaya ito regular na patislaan. Ayan o. Ito na yung mga kabayan. Binabalik-balik yung mga isdang yan ng talagang ganda pagkakapagluto natin. Ayan. Sana kayo makasubok din ho na rin. Kung kayo malapit lang din sa Batangas City, mga San Pascual Bawa, na yan. Hanapin nyo yung page, Facebook page nun si Utoy Buraot TV at minsan nagpo-post siya doon pagka siya merong gayang isda. Pwede kayo bumili. Yan. Hindi ko alam kung magkano ang kilo. Paano may regalo? Hindi ka tinanong na kung magkano baga per kilo yan. Yan. Tunay. Basta ito sinasabi ko sa inyo. Napakasarap din ho. Yan do'y kinakaldereta din nila sabi sa akin. Parang ako'y mas gusto ko rin garning ginataan. Malapit na sa katotohanan niya mga kabayan itong ating ginataang pakpakan. Ayos.
Oh, tamang-tama yung ating inilagay na kakanggatang iyon. Na, yun, naku po. Ito na. Nakakapaglaway ay. Mapapa-alirise kayo din eh, mga kabayan. Ayan. Sabi mga kabayan, ito gangin panunood din eh, hanggang oras na are at nang sagay eh, ayos na ayos ang ating panunood na at masulit natin yung inyong panunood. Ayun. Ngayon, lalagay na natin yung mga dahon ng pechay. Ating itatabila ng karikit yung karamihan para mailagay natin ang ayos itong mga dahon ng pechay na ito. Diba mga kabayan? Naman hindi para malubnot diyan dahil malapit na rin natin na hanguin itong ating kinatampakpakan. Ayan. Pag rin na ilagay natin sa ilalim na papagayan ay hindi na para malubnot yun. Ayos na ayos lamang, hindi para malugas. Ngayon, ito lalo itong mustasa mga kabayan. Karikit na oras lang ito at halos idaranglaan natin sa init. At yan ay hindi maganda pagka masyadong lumambot. Yan, kaya ating ipaglalagay na sa ibabaw agad. Yaw, hindi ba gaho, mga kabayan? Sana na gustuhan ninyo rin ating video rin ginatampakpakan. Sana makasubok din kayo. Pinatay ko ng apoy at siyempre, eto na. Ating nilagay na sa ating ito nasa sa kawali pa, sa talyasi pa. Ay, nag-aayayan, sarap mga kabayan. Talagang ay halos medyo karikitlaan yung sabaw na itinara natin. Para talagang creamy. Yan, ang itsura baga mga kabayan ay talagang nakakapag-ayaya. Sarap ay. Aba, itabi sa kawa, isusmursipo'y tawarin. At pagka matitimusan nyo aray, sana lang ay kung maaari, sana matimusan nyo lahat ng aking mga niluluto eh. Mga kabayan, hirap din naman. Paano ba matitimusan? Ayan. Pero pagkain yung sinunod o ginaya yung pagluluto natin ay halos pareho ang magiging lasa ng ating mga niluluto. Lanta ka na! Yan ang pinakamasarap na parte. Ayan, paglantak. Kita nyo ba gayaw? Hala. Talagang ayos din ang lapot ng ating gata. Yung talong na yan, malambot na malambot. Pagka hindi na pa-alirise din ay iwan ko naman mga kabayan. Sabi sa kawan. Ay sana yung naibigan nyo itong ating video na ito mga kabayan ngayon at abangan nyo pa rin palagi ho ang ating mga susunod pang video. Mabuhay po tayong lahat. God bless!